na paglalarawan. Una, isiping mabuti ang paksang ilalarawan. Una, siyempre, di ba, dapat bago kang lalarawan, wala kang kailangan siyempre naglalarawan ka. Hindi naman yung naglalarawan ka na mga ka, di ba, yung parang wala kang kaalaman. Dapat pagka naglalarawan mo yung may tamang parang nasa... Saan ba ilalarawan? Halimbawa, siya. Tulad niya, natutuwa ako sa kanya sa pagre-report, sa pag-report niya. Kasi galing niya mag-report. Autistic na autistic ang dating ah. Sa pangalawa, lahat ng likas na kakayahan at kalikasan ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita. Halimbawa, pagka naglalarawan ka, dapat nasa tamang salita yung ginagamit mo, hindi yung may halong kalokohan. Kasi hindi maintindihan ng mga tagapakinig o kaya yung mga nanonood kung ano yung inilalarawan mo. Diba, bro? Diba? Gets? Slow yung pag-gets. Upload, bigyan pansin ang sistema ng pagpapahayag ang rado ng mga bagay na ilalarawan. Kasi double no? Kasi double no? Kahit ako yung overnight lang ko. Kasi hindi ako pwede dito. Pangatlo, bigyan na pansin ang sistema ng pagpapahayag. Pagpapahayag ang rado ng mga bagay na ilalarawan at mga salita. Base sa akin, tama ba yung ma'am na? Halimbawa, may tinutukoy tayo ng isang tao, halimbawa, guro, gano'n po. Kailangan, pagka nilalarawan mo yung isang guro, hindi yung parang kalokohan lang yung nilalarawan mo na. Kagalan na, dapat may bibigyan natin ng galang para mas baba yung parang ano ng mga tagapagpapalala na ito yung guro, ito yung katangian niya, gano'n. Pang-apat, maging matapat, kaya ngunit epektibo ang paglalarawan. Yun nga, maging matapat ka sa paglalarawan o yung talagang may patuto. Mga dapat isa-isip sa pagsusulat ng talalarawan. Una, ang layon. Dapat may layunin ka. Meron pala yun. Ang layon. Kailangan ang malinaw na paglalarawan kung ang nais ipakita ay ang kaibahan ng isang bagay sa kabuli. Sabihin doon na kailangan magkaroon ka ng layunin sa paglalarawan mo para maunawaan ng mga nakikinig na kung ano yung nilalarawan. Parang magkaroon ka ng opo. Yeah. 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 Pangalawa, ang abot ng tanaw. Sabihin, makatutulong sa ikalinaw ng paglalarawan kung nilalarawan lamang ang abot ng tanaw mula sa kinaroroonan ng naglalarawan. Para sa akin, yung sinang abot ng tanaw. Halimbawa, meron akong nilalarawan dito. Halimbawa, tulad yung merong mariposa dyan, gano'n. Wala na siya. Siyempre, pag tinanong ko yung nilalarawan ko sa abot ng tanaw niyo, makikita niyo kung ano yung ibig sabihin na nilalarawan. Halimbawa, kung hindi ko na tinuturuan na, hanggang doon, sabi mo makikita kung ano yung nilalarawan. Paano mo ilalarawan yun? Hindi mo naman abot ng Yeah. Magkano sila? Microscope. Microscope? May namin microscope. Pangatlo, guys. Yeah. Yeah, oh my gosh.
Second, galing sa Matyansek. Pangatlo, mga katangiang namumukod. Umanap ng mga katangian na siyang nagpapabukod sa mga kauli dito. Halimbawa, pag naglalarawan ka, parang Continue what you're doing now. Lapit mamo. umanap ng mga katangian na siyang nagpapabukod sa kauli. Halimbawa, parang yung halimbawa, yung blanco mo. Patingin ka. Tutukuyin mo lang yan. Number 4. 4 ba? 3. 3 pa lang, 3 pa Ah, lang. iba lang. Sige, 3. Parang magbibigay ka ng katangian. Halimbawa, kung nilalarawan ka, parang bigyan rin siya ng specific na... Ano yung namumukod na katangian at tagay niya? Oo, tama. Kaya kung piniliin para mailarawan. Yeah. Salamat, ma'am. Next, number 4. Ang anyo ng bagay sa kabuuan. Ginagamitan ito ng mga pangungusap na nagpapakilala ng laki, hugis at kulay ng anumang bagay na inilalarawan. Halimbawa, yung silya o kaya yung silid-aralan. Pagka naglalarawan ko, syempre dapat i-ano mo kung ano yung laki, yung silid-aralan namin. Halimbawa, yung size niya. Okay. Kaya 4 ang dapat na isaisip pag nagsulat tayo ng talata naglalarawan. Layon, abot tanaw, katangiang namumukod at anyo ng bagay sa kabuuan. Next, katangian ng paglalarawan. 1. Maging tiyak at payak sa pananalita. Yun lang ba? Yun yung ano ka. Okay na yan. Maayos yung pananalita mo sa paglalarawan para mas kapapaniwala. Kapani-paniwala. Kapani-paniwala. Ano may nangyari? Kapani-paniwala. Isa pa. Kapani-paniwala yung Di ba naman siya lobat eh? pananalita mo ng paglalarawan. Nagba-buffer. Maghihintay sa pag-uugnay ng mga salita Sa akin natin, no? para ipakita ang ayos na paglalarawan. Sa'yo? Sarap. Ayun, maging maayos ka maging maayos yung pag-usap mo sa mga nakikinig sa'yo para Dati kaya, gawin, sabi mo. Nice mo ipapansin.